At ayan mga ka-crypto, may isa pong napakahalagang kaganapan sa buong ecosystem ng Pi Network dito na kinakailangang tutukan ng bawat node operator at ng buong community. Ayan, bukas na ang mismong huling araw o deadline para sa Protocol 26, ang pinakabagong mandatory upgrade ng network. Ang hindi po pag-update ng mga node operators, yan, mga node operators sa takdang oras ay nangangahulugan ng direktang pagkakadisconnect mula po sa mainnet. Habang pinag-uusapan po natin ang project na ito na mayroong mahigit 60 million registered users, ang token nito ay kasalukuyang nakikipag-trade sa mababang halaga na 0.08. Yan, 0.08. Habang ang Binance po ay patuloy pa rin pinipiling huwag itong ilista. Ang upgrade na ito ay nagsisilbing isang mabigat na stress test para sa project na hanggang sa ngayon ay patuloy na pinapatunayan ang kahalagahan ng napakaraming kalahok nito. Kaya pag-uusapan po natin sa video na ito kung ano ang kahulugan ng Protocol 26, ang katotohanan sa likod ng mga token unlocks, at kung bakit ang mga kaganapang ito ay nagdudulot ng malaking katanungan sa market. Kaya simulan na po natin kung anong pagbabago ang dala ng Protocol 26 at sino ang mga naapektuhan. Ang Protocol 26 ay upgrade na nagdadala ng mga mahalagang pagpapabuti sa contract security, state management, at mga cryptographic capabilities sa loob ng Pi blockchain. Ayon po sa core team, ang upgrade na ito ay bahagi ng isang sunod-sunod na hakbang bilang paghahanda para sa Protocol 27 na siyang tinutukoy nila bilang ang huling malaking pagbabago sa protocol bago tuluyang umabot sa buong maturity ang network. Sa practical na aspeto, pinatitibay po ng Protocol 26 ang mga patakaran kung paano po nakikipag-ugnayan ang mga smart contracts sa state layer ng network at nagdaragdag ito ng mga cryptographic primitives na kinakailangan para sa mga susunod na features ng Protocol 27. Ang internal data migration na sangkot dito ay medyo mababa lamang at karamihan sa mga node operators ay nag-uulat na wala pang 5 minuto ang itinagal ng downtime habang isinasagawa ang proseso. Sa aking opinyon, ang pagiging mandatory nito ay karaniwan po sa governance model ng Pi. Hindi katulad ng Bitcoin kung saan ang mga pagbabago ay optional para sa mga nodes. Ang upgrade path ni Pi ay central na pinag-uugnay ng core team. Ayon po kay Andrew Faulkner. Yan, Andrew Faulkner ang nagbahagi po ng kanyang pagsusuri hinggil sa isyong ito. Ang mekanismo ng consensus ng Pi ay nagmula po sa Stellar Consensus Protocol na umaasa sa mga relasyon ng tiwala sa pagitan ng mga validators sa halip na traditional proof of work o economic staking. Ang malaking tanong na lumilitaw ay kung gaano ba talaga ka-decentralized ang architecture nito. Ang mismong deadline bukas ay magsisilbing sukatan kung gaano kalaki ang aktibong validator set ang mananatili at kung ilan ang posibleng ma-disconnect dahil sa hindi po pag-abot sa itinakdang oras. Ngayon ay bakit hanggang ngayon ay wala pa ring listing kay Binance? Isa pa sa mga pinakakapansin-pansin at madalas pag-usapan sa unang 18 buwan or 18 months ng bukas na mainnet ng Pi ay ang kawalan nito sa dalawa sa pinakamalalaking exchange ng crypto sa buong mundo. Matatandaan na nagsagawa ang Binance ng isang community vote noong February 2025 kung saan 86.8% ng mga lumahok ang bumoto pabor sa paglilista ng Pi.
Gayunpaman, hindi umaksyon ang exchange sa resulta na ito at walang inilabas na pampublikong paliwanag noong panahong iyon. Gayunpaman, ang mga ulat mula sa iba't ibang sources ay nagtuturo po sa tatlong pangunahing dahilan. At yan ay ang kawalan ng sapat na code transparency, ang kakulangan ng komprehensibong third-party security audit, at ang mga katanungan tungkol sa antas ng centralization sa validator infrastructure ng Pi. Sa kabilang banda, ang Coinbase ay nananatiling tahimik at walang inilalabas na pahayag ukol sa posibleng paglilista ng token. Ayan, ayon po sa pagsusuri ng analyst, ang mga exchange listings na naganap kamakailan ay nagpapakita ng ibang kwento para sa market. Nang ilista ng Kraken ang Pi para sa spot trading noong March 2026, ito ang naging kauna-unahang US regulated exchange na gumawa nito. Kasama na rin ang pagbubukas ng access sa US ng OKX noong May. Ngunit kung pagsasama-samahin ang mga exchange na ito, kumakatawan lamang sila sa isang maliit na bahagi ng liquidity na maibibigay sana ng Binance at Coinbase. Dahil dito, ang trading volume ng Pi ay nananatiling manipis, kung saan ang medyo maliliit na sell orders lamang ay sapat na upang ilipat ang presyo ng ilang porsyento. Ang kawalan ng mga pangunahing exchange na ito ay nagpapatuloy na humakadlang sa pagpasok ng mas malaking institutional na capital sa market ng Pi. Ngayon ay paano naman po nilalamon ng mga token unlocks ang demand ng market? Ang takbo ng presyo ni Pi mula ng i-launch ang Open Mainnet ay naging isang malinaw na halimbawa kung paano po dinudurog ng labis na supply ang mahinang demand. Naabot po ng token ang pinakamataas nitong halaga sa $2.98 noong February 26, 2025, ang araw mismo na maaari na itong i-trade ng malaya. Sa kasalukuyan, ito ay nakikipag-trade sa tinatayang halaga na 0.08 na nagmarka ng pagbaba ng mahigit 95% mula po sa tuktok nito. Ang pangunahing nagtutulak sa pagbaba na ito ay ang schedule ng supply. Ang Pi ay may maximum supply na 100 billion tokens, kung saan humigit kumulang 9% lamang ang kasalukuyang nasa sirkulasyon. Ang mga natitirang token ay unti-unting binubuksan sa paglipas ng panahon habang kinukompleto ng mga users ang kanilang KYC verification. Kinukuha ang mga rewards sa pagmimina at natatapos ang mga lock-up periods. Humigit kumulang 775 milyon na karagdagang Pi tokens ang nakatakdang lumabas po sa sirkulasyon bago matapos ang December 2026. Ayan, ang patuloy po na pagbuhos ng mga bagong token sa market ay lumilikha ng isang seryosong structural problem. Kahit na tumaas pa ang demand para kay Pi, ang papasok na supply ay patuloy na magsisilbing isang malakas na headwind o balakin sa pagtaas ng presyo. Bawat buwan, 10 milyon na mga bagong token ang pumapasok sa sirkulasyon mula sa mga taong nagmina nito ng libre sa kanilang mga phones at walang binabayarang puhunan. Para sa mga may hawak na ito, ang pinakamakatwirang hakbang ay ang magbenta sa anumang presyong mas mataas sa zero dahil ang bawat token na naibenta ay purong tubo para sa kanila. Ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na pag-agos ng supply ay naiiba sa mga typical na token launches at nagiging dahilan kaya nahihirapan po ang presyo na makabawi. Ayan. Ang totoo sa RoboPay partnership at sa mga nodes. Kamakailan lamang ay in-announce po ng Fabric Foundation na ang Pi Network ay sumali po sa RoboPay bilang isang payment partner. Ang RoboPay ay isa pong payment layer na idinisenyo upang payagan ang mga AI agents na tumuklas,
kumuha at magbayad sa mga robot para sa mga pisikal na serbisyo sa pamamagitan ng on-chain transactions. Gayunpaman, ang announcement na ito ay nangangailangan ng masusing pagsusuri dahil unang-una, ang core team ng PAI ay hindi pa naglalabas ng opisyal na kumpirmasyon hinggil sa partnership na ito. Ang pahayag ay nagmula po sa Fabric Foundation at hindi sa mismong opisyal na channel ng PAI Network. Kaya naman hinati nito ang reaksyon ng community. Bukod dito, kahit kumpirmahin pa ito, ang mga inilarawang serbisyo ay hindi pa aktibong magagamit ng pangkalahatang publiko sa kasalukuyan. Ayan, ang ganito pong pattern ng mga announcement tungkol sa mga hinaharap na kakayahan na hindi naman agad na isinasalin sa kasalukuyang economic activity ay matagal ng katangian ng development ng ecosystem ng PAI. Sa kabilang banda, ang bilang ng mga nodes ng PAI na umabot po sa mahigit 421,000 ay kahanga-hanga kung titingnan po sa pisikal na bilang. Subalit ang pangunahing katanungan ay kung ano ba talaga ang ginagawa ng mga node na ito. Dahil ang consensus mechanism ay hindi nangangailangan ng tindi ng computation tulad ng proof of work, ang mga node ay nakikilahok sa isang trust graph na pinamamahalaan ng mga supernodes na pinili ng core team. Ang deadline po bukas para sa Protocol 26 ay magsisilbing isang pagsubok upang malaman kung gaano karami sa 421,000 nodes na ito ang aktibong pinapanatili at kung alin ang mga napabayaan na. Ngayon, ano naman ang inaasahang dalhin ng Protocol 27 sa hinaharap? Habang nakaharap ang network sa agarang pagsubok ng Protocol 26, ibinabaling na rin ng core team ang atensyon sa Protocol 27 na kanilang inilalarawan bilang ang huling pangunahing pagbabago sa protocol bago po ang opisyal na network maturity. Inaasahan na dadalhin nito ang pinalawak na smart contract capabilities, DeFi infrastructure, DEX liquidity mechanisms, at ang mga technical na pundasyon para sa mga real-world merchant payments. Ang mga pusta para sa Protocol 27 ay napakataas para sa hinaharap ng project dahil ang pangunahing value proposition ng PAI ay palaging nakatuon sa hinaharap. At yan ay ang pagmimina ngayon at ang paggamit mamaya. Kung maibabaon ang mga pangakong ito ng walang nakikitang pagtaas sa tunay na transaction o activities ng mga developer, ang project ay maaaring maubusan na ng mga technical na hakbang sa roadmap nito. At ayan mga kapay, mga kapioneers, ang pag-dismiss sa PAI network ng lubusan ay magiging isang pagkakamali dahil hindi po maikakaila ang malaking bilang ng mga taong umabot sa project. Kabilang po ang 60 million registered users at 18 million KYC verified participants. Ang tunay na pagsubok ay nasa conversion thesis. Kung maging simula man lamang ang maliit na porsyento ng milyong-milyong gumagamit na ito sa pagsasagawa ng mga on-chain transactions, ang network effects ay magiging makabuluhan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nag-iwan po sa mga supporters at kritiko na naghihintay sa mga susunod na hakbang. Partikular na ang magiging resulta ng koneksyon ng mga nodes pagkatapos po ng deadline bukas, ang takbo ng monthly token unlocks, at kung mayroon bang lalabas na totoong application na magbibigay ng tunay na utility sa PAI token sa mga darating na buwan. At ayan mga kapioneers, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood at maaari na rin po ninyong i-check ang recommended video natin dito.